nakakalungkot. Alam mo yun? Ang dami nagmamahal kay Nora. Sobra. Sana masaya ka na dyan sa langit. Yun lang. Kamusta ang experience with Miss Nora Honor, ang nag-iisang superstar? Pinapanood ko nga yung mga clips niya sa YouTube. Wow, iba pala talaga yung boses niya before. Iba yung golden voice pala talaga siya. Ang daming humahanga sa kanya. Tsaka totoo pala yung sabing Tita June na parang sa Araneta niya, super grabe yung mga tao. Nag-helicopter pa daw. Wala nang ganun ngayon. Nawala na ang nag-iisang superstar. Sobrang, what a great loss. Si Guy ito. Ikaw pala yan, Guy. Sabi ko, ano, kumusta na? Sabi ko, Guy, huwag mo akong indyanin. Nagulat ako, naka-wheelchair siya. Iba ang mukha ni Guy. Sabi ko, Gob, magkitay naman tayo, may doktor si Guy. Alam po ng Diyos na mahal ko po kayo, Tita Daisy. Yan ang last word niya. Mahal na mahal din kita. Pero ang hirap, di ba? Ikaw talaga yung hindi umalis sa tabi niya. So ano na ang plano mo sa buhay mo after ito? Wala na si Ate Guy. Kakarapat dapat tawagan ng isang superstar. Kung tutuusin na, mas nakasama niyo po ang mami ko kaysa sa amin. Mas maraming pong oras na naalay ang mami ko sa inyo kaysa sa amin. Deadma ang nega, deadma ang bash. Dito sa Vlogs, buhay ay walang stress. Chika-chika lang, kwento tawanan. Kay Romel, chika, good vibes ang tahanan. Ganon! Hello mga kachika, welcome to my vlog. And for today's video mga kachika, kasama po natin si Wendell Alvarez, si Barikotot. At kami makikiramay at pupunta sa Heritage Park na kung saan nakaburo lang ating nag-iisang superstar na si Miss Nora Honor. At kukunin po natin ang mga reaksyon ng mga taong nagmamahal sa kanyang doon ngayon na nakapila. Kaya samahan niyo po kami, kausapin po natin sila kung anong mga sentimiento nila sa pagkawala ng nag-iisang superstar na si Nora Honor. Di ba Wendell? Oo naman, siyempre, kailangan talaga yun. At saka hindi lang superstar, national artist. Ay, correct. So maraming nagmamahal sa kanya. Kaya tara na po, samahan niyo po kami. Kausapin po natin ang mga nagmamahal at sumusuporta sa nag-iisang superstar, Miss Nora Honor. So eto na po, malapit na po kami sa Heritage. Ito, papasok na po tayo. Masisilayan na po natin ang nag-iisang superstar sa kanyang burol. Walang himala! Ang himala ay nasa puso ng tao! Nasa puso nating lahat! Tayo ang gumagawa ng himala! Matagal na po kayong tagahanga ng Ay, bata nag-iisang pa po superstar. ako. Bata pa po ako. Pinangarap ko na pong makita si Idol. Kaya lang, wala kaming kakayahang makita. Basta nanonood lang ako ng mga pelikula niya. Ang nakakalungkot lang po kung kailan po siya namatay. Kailan? Talagang pinilit kong makita. Ngayon kahit lang sa po huling siya sandali. nakita. Opo. Bakit niyo po gusto si Ate Guy? Talagang napakabait niya. At saka ito yung golden voice. Mensahe niyo po kung naririnig po kayo ni Ate Guy ngayon. Sana'y maging masaya siya at
makapiling na niyang Panginoon. Tahimik na siya. Kasama niya na rin sila PJ. Wala na sila siyang Rudy Fernandez. mararamdamang hirap. Naiiyak-iyak po kayo. Ayoko. Pwede nga lang kung kami magtagal sa loob. Halos wala pang 5 minutes mong natitingnan. Kasi po, Parang para lahat Opo. mapagbigyan. Ganda Salamat po. Ganda ng damit niya. At andito yung tatak ng Pilipinas. May nakausap na po tayo na galing pang Laguna, biruin po ninyo. Ngayon niya lang daw po nakita. Pero sa tagal-tagal nilang hinahangaan ng superstar, ngayon lang po sila nagkaroon ng chance para makita. Ngayon pang nakahimlay na po. Kakalungkot. Matagal na po kayong tagahanga ni Nora Honor. matagal na. Nakita niyo na po si Nora Honor noon pa. Superstar pa. Ano po ang hindi niyo makakalimutan kay Ate Guy? Maganda, boses niya. Pag-review niya sa fans, totoo na. Hindi siya plastic. Ano po ang pakiramdam na wala na ang inyong idolo? Malungkot. Ano po masasabi niyo sa mga kasamahan niyong mga Noranians? Mababait po sila. Naiiyak-iyak po kayo. Sabi namin sa mga Noranya, wala iwanan. Till death do us part kay Ate Guy. Kayo po nanay, naiiyak po kayo. Oo nga, pag nakikita ko ano niya, yung kanta-kanta niya, anong galing. Kung narinig po kayo ni Ate Guy ngayon, ano pong gusto niyo sabihin sa kanya? Sana masaya na siya sa kabilang buhay. Sige, masaya na siya sa kabilang buhay. Ay, opo. No more pain. Opo, no. Hindi sila makapagsalita, nalulungkot talaga sila. Marami pong salamat, nalulungkot ako. Alam mo, na-apekto na ako sa pakikipag-usap kasi naluluha-luha pa talaga sila. Nagkikwentuhan. Ilang taon na po kayong tagahanga? Malit pa si Matet, fans na niya. Naiiyak-iyak po kayo. Oo, kanina umiyak ako dun. Nakita ko siya. Ano po ang mamimiss nyo kay Ate Guy? Yung kanta niya, tsaka yung pag-acting niya. Galing siya, Martin. Kung narinig po kayo ngayon ni Nora Honor, ano pong gusto nyo sabihin sa kanya? Sana masaya ka na dyan sa langit. Yun lang. Kamusta? Ilang araw ka na rito? Noong 16, alam ko nang namatay. 15 ng gabi namatay na siya. Sabi ng doktor, intayin muna natin ng kinabukasan ng umaga. Kasi yung kanyang lifeline, parang lumalaban si Ate Guy. Ay 10 o'clock ng umaga, dead na siya. Pero nung hapon ng April 15, sabi ng doktor, tawagin mo na yung mga anak ni Nora. Ayun, ganun. The rest is history. Kumbaga nakakapanghinayang na namatay siya. Ramdam na ramdam ko yung lungkot mo. Oo, sabi ko, yung showbiz na ito, wawakasan ko na, ayoko na. Kasi wala na naman si Nora eh. Kasi dahil kay Nora Honor lang, diba? Oo, diba? Kaya naman naging masigla ang showbiz dahil kay Nora. Ano ang mamimiss mo kay Nora Honor? Yung pagkanta niya, Pagkakataon na hindi mo makakalimutan kasama si Nora Honor. nung kami nag-shooting siya sa Nueva Ecija, sinundan talaga namin siya. Sabay-sabay kami kumakain ng mga banana ko yung mga kung ano-ano. Nakikisama siya. Nakikisama siya. Lungkot na lungkot ka. So, oo, kasi hindi nga ako nakakatulog. Ewan ko ba kung bakit si Nora ay ganun. Kung nabubuhay si Ate Guy, anong gusto mo sabihin sa kanya? Sabi ko, alagaan yung katawan niya. First of all, yung health. Doon siya dinali yung health niya. Sana buhay pa siya. Kung pinangalagaan niya lang yung ano niya. So, Willie Chu, maraming salamat. Sige, thank you, Rick. Ayan si Willie Chu. Hanap pa tayo ng mga Noranians. Ito mga Noranians to. Matagal na po kayong tagahanga ni Nora Honor. Ay, since ako'y bata pa, talagang Noranians na talaga kami. Nag-aaway kami pag Nora and then Vilma. Ay, totoo po. Pero Noranians. Kamusta po ang pakiramdam ninyo ngayon? Sad kasi nawala na yung nag-iisa nating superstar sa Pilipinas. Mahal na mahal namin siya. Anong gusto niyo pong sabihin sa kanya kung naririnig niya po kayo? Minahal ka namin. Maraming salamat sa pagpapasaya mo sa amin, sa iyong mga pelikula na hindi namin makakalimutan. At lahat yun ay may aral para sa amin at sa aming mga anak. Ever since, fan po kayo ni Ate Guy? Oo, lahat ng pelikula niya. From Banawe, Atsay, Tinig sa Dibdib. Yung mga box office ni Ate Yes. Guy. Oo. Ano pang namimiss niyo kay Ate Guy? Lahat. Lahat naman. Wala kang di mamimiss sa kanya. Kahit yung katarayan niya, mamimiss mo. Kung naririnig po tayo ngayon ni Ate Guy, ano pong gusto niya sabihin sa kanya? Mabuti siyang tao at wala siyang ginawang mali. Lahat siya'y tama. At siya ang pinaka mahusay na actress. Walang katulad. Kaya nga siya superstar. I'm sure tagahanga rin po kayo ni nag-iisang superstar. Of course. Ano pong gusto niya sabihin? Kung naririnig po tayo ngayon ni Ate Guy, ano pong gusto niya sabihin sa kanya? Mamimiss namin yung mga kanta niya. Kakalungkot nga sa bagay. Diyan naman tayo pupunta lahat. Accept na lang natin na ganun talaga. Hanggang doon na lang buhay niya. Mama Days is here! Basta na,
Kamusta na Mama Days? First time mo punta dito ngayon? Oh, first time lang. Okay Ikaw lang. ang huling-huling nakausap Oo nga. ni Ate Guy bago pumasok ng hospital, di ba? Oo. Kasi parang last month yun, mayroon ako nabasa sa aking cellphone na Nora Villamayor. Sabi ko, tinawagan ko si Jobert kasi hindi ko alam na Villamayor pala siya. Sabi, Mama Daisy, Ate Guy yan. So tinawagan ko siya. Ate Daisy, si Guy ito. Ikaw pala yan, Guy. Sabi ko, ano, kumusta na? Kailangan ko sana na mahingi ng tulong sa iyo. Gusto kong kasabin si Chavit Singson. O sige, sabi ko, maghintay ka ng tawag ko ha dahil tatawagan ko muna si Go para sabihin ko sa kanya na gusto ko siyang dalawin. So sinabi ko kay Chavit, tinawagan ko siya. Sabi ko, Guy, huwag mo akong indyanin. Pumunta ka talaga. Oo ate, pupunta talaga ako. After 2 days, sabi ni Go, pwede mo nang papuntahin. So pumunta na kami doon. Nakita na kami doon. Nagulat ako, naka-wheelchair siya. Iba ang mukha ni Guy. Pero natuwa naman ako nung nakita ko siya kasi alam mo, kaya nakilala namin ni Gob yan. Dahil mga 15 years ago, dinala namin sa Hong Kong yan ni Chavit kasi maganda pang boses niya noon. Kumanta siya doon sa mga kababayan ni Gob na Ilocano. So parang ging close kami ni Guy. Tapos ngayon lang uli kami nagkausap. O after so many years, parang nababalitaan ko na nga na nagkasakit. So ngayon, dinala ko na siya kay Gob. So nagkita na kami ni Gob doon. Tapos sabi niya, Gob, gusto ko sana magpa-opera, magpapa-angioplastic. Sabi ni Gob, o sige, akong bahala lahat. Sagutin ko lahat yan. Akong bahala. O Daisy, sabi niya, dali mo na sa ospital. Sabi ko, Gob, maghintay naman tayo. May doktor si Guy. Sasabihin ng doktor kung kailan siya pwede. O so, nag-usap-usap muna kami. Tapos binigay ni Gob ang number kay Guy. Guy, pag kailangan mo ko, ito ang number ko. Ay, hindi naman si Chavit basta nagbibigay ng number niya. So, binigay kay Guy. Pagkatapos, goodbye na kami. Hinatid ko pa siya hanggang sa ibaba. Tapos tumawag siya sa akin after mga 3 days. Ate, sabi niya, sabihin mo kay Gob, papasok na ako ng Thursday. Tapos Friday, ooperahan na ako. So, sabi ko sa kanya, sige, ako binigay naman ako sa iyo ang number. Sabi ko, i-text mo, tawagan mo. Ate, nahiya ako. Huwag ka mahiya. Guys, sabi ko, mahal ka naman ni Gob. So, after that, kasi si Gob mahirap hagilapin ngayon dahil kampanya. Mga anak niya nagkakandidato. So, ngayon, tinext ko yung bodyguard niya, yung number 1 na bodyguard niya. Sabi ko sa kanya, sabi mo kay Gob na si Guy ay tumatawag at operahan na siya. Oo. So, ngayon hindi na kami nagkita. So, wala na rin akong alam. Tapos, makita-kita ko sa cellphone ko. Ito nga, papakita ko sa iyo. Ito, oh. Alam po ng Diyos na mahal ko po kayo, Tita Daisy. Yan ang last word niya. Guy, wherever you are now, may you rest in peace. The Lord will take care of you. God bless you. I also love you. Dahil naging mabait ka sa akin, Guy. Mahal na mahal din kita. Ayan, nagsalita na ang huling nakausap ni Ate Guy bago siya operahan. Kamusta? Wala na si Ate Guy. Ito na nga, we're so sad and lonely to all Noranian. Anong gusto mo sabihin ngayon sa mga Noranian? Kahit wala na si Ate Guy, sana naman magkita-kita pa rin tayo. Kahit walang event, wala nang award, kita-kita pa rin. Nagulat ba ang Noranian nalaman niyo? Of course! Kasi ayaw mag-sink in sa walang pahimakas sa inyo na may sakit si Ate Guy. Nababasa namin sa GC, sa mga Facebook, get well soon. Pero walang pahimakas na talagang siya ay maluka. Kaya nung pinagbalita lang sa akin, hindi ako maniwala. Sabi ko, fake news yan. Hindi totoo yan. Ayoko maniwala. Nung nakita mo? Nung makita ko na sunod-sunod na, maniwala na ako. Pero para sa akin, buhay pa rin si Nora. Hindi siya namamatay. Ano ang hindi mo makakalimutan na kasama si Nora Honor? Nanood ako ng anniversary ng Superstar sa Ultra with Shasha Padilla, Polidesma, silang tatlo. Plus yung tinawag niya ako yung shooting ng Bilangin ng Bituin sa Langit. Tinawag niya ako, pinapasok niya ako sa loob ng sasakyan. Plus yung nanood ako ng stage play niya na minsan isang gamo-gamo, DH sa Raha Sulaiman. Hindi ko makakalimutan yun. Kamusta po pakiramdam ngayon? Malungkot pa rin siyempre, wala na si Ate Guy at wala na tayong mapanood ng mga movie niya na bago. Kung naririnig ka ni Ate Guy ngayon, anong gusto mo sabihin sa kanya ngayon? Ang gusto ko sabihin sa kanya ay magpalakas siya, lagaan niya ang sarili niya dahil marami pa siyang dapat gawin. Marami pa siya may co-contribute sa ano. Although she contributed a lot to the Philippine cinema. Talagang national treasure siya ng ating bansa. Kung narinig niya ako ngayon, sana yun, magpalakas siya. Huwag muna siya pumasok sa politics. Hanggang maaari. Kamusta po? Wala na po ang superstar. Idol namin yan. Nagbabakasyon sa amin yan, doon sa resort namin. Nagbabakasyon po sa inyo?
Nag-birthday pa siya doon. Iba ang pagkakakilala niyo talaga kay Miss Nora Honor. Malalim talaga. Ang bait niya. Ano po ang mamimiss niyo kay Miss Nora Honor? Yung simpleng-simple lang kabayat. Kausapin mo parang ano lang. Simpleng-simple. Kamusta ang experience with Miss Nora Honor, ang nag-iisang superstar? First time ko siya nakasama sa isang out of town pa nga yun event. Si Kuya Jobert nagbuo. Tapos doon ko siya unang-unang na-meet. Super starstruck. Tsaka nagugulat ako kasi super down to earth niya. Totoo yung sinasabi nila na talagang hindi mo makikita sa kanya na siya yung superstar. Super mahinahon magsalita and parang ginagalang niya lahat. So I'm just happy na buong career ko ay nakasama ko siya. Hindi man kami nagka-duet or something but Pero nakasama. sayang, no? Oo, no? Pinapanood ko nga yung mga clips niya sa YouTube. Sabi ko, wow, iba pala talaga yung boses niya before. Iba yung golden voice pala talaga siya. Ang daming humahanga sa kanya. Tsaka totoo pala yung sabing Tita June. Nakakwento yung Tita June Rufino kasi naging manager niya, di ba? Manager niya. Na parang sa Araneta niya, super grabe yung mga tao. Nag-helicopter pa daw. Kwento yung Tita June sa akin, hindi ko makalimutan. Wala nang ganun ngayon. Salamat, Thank you, Mark. thank you. Thank you. Kamusta? Nakakalungkot kasi hindi lang siya national artist, mabuting tao kasi siya. Matagal mo nakasama. Hindi nakasama but we're friends. I was supposed to direct her, wala na eh. Anong hindi mo makakalimutan kay Miss Nora Honor? Kindness. Down to earth, kahit na-achieve na yung gano'n, he treats everyone the same. Thank you, Direk. Ilang taon na po kayo Noranyan? Siguro hindi na mabilang. Ay, oo, Mga matagal. 30, mga ganun. Kilala po kayo ni Nora Honor personal, di ba po? Kamusta po ngayon nakita niyo na nakahiga na si Nora Honor sa kanyang kabaho? Nakakalungkot, siyempre. Hindi natin i-expect lahat yan. Na gan kaaga na wala siya. Ano po ang mamimiss niyo kay Ate Guy? Siyempre, acting niya, boses niya. Marami, nakakalungkot na iisipin natin na lang yun. Picture na lang niya makikita natin, di ba? Kung narinig po kayo ngayon ni Ate Guy, ano pong gusto niyo sabihin sa kanya? Ate Guy, nasaan ka man, sana maging maligaya ka dyan. At wala nang sakit, kapiling si Lord. Magandang hapon po sa inyo. Ngayon po ay narito po tayo sa Heritage para po sa nangyaring public viewing ng fans po ni Ate Guy na nanggaling po sa malalayong lugar. At ngayon po ay nakakalungkot nga po dahil sa sitwasyon na nangyari po dahil si Ate Guy po talaga yung naging dahilan kung bakit narito kami. Sa akin na lang po, napakalaking bagay po at napakalaking kawalan siya sa akin dahil buong buhay ko po na nagkaedad. Siya lang po ang minahal ko. Marami kami pinagsamahan, maraming maganda, may mga konting tampuhan, pero mas marami yung maganda na memory na nakasama ko siya. Hindi siya bilang artista para sa akin, kundi tinuring niya akong kapamilya, kapatid. Kaya nakakalungkot. Yung time po na nawala siya ng 16, nandun po. Parang hindi ko po matanggap, pero siguro dapat tanggapin na rin namin para maging maganda yung pagpunta niya sa taas. Saan ka man naroon na Ate Guy, tandaan mo, hindi ka namin makakalimutan, mahal na mahal kita Ate Guy. Kamusta po ang dahil kayo po ang presidente ng Umbrella, ano po ang plano niyo ngayon? Ngayon wala na po si Ate Guy. May plano po kami, sabi ko nga sa kanya, ngayon wala na si Ate Guy, hindi po ibig sabihin mabubuwag na po yung Noranians Worldwide. May mga grupo kasi ito. Kapag tinawag po kasi yung Noranians Worldwide, ito po yung umbrella ng mga grupo ng fans club ni Ate Guy, gaya po ng Federation of Nora Honor Followers, yung Grand Alliance for Nora Honor Philippines, then yung Solid Nora Tears of Forever, nadyan yung Believers of Nora Honor, yung Bona, nadyan pa yung Kabataan for Nora Honor, at saka yung isang grupo ng AGSG ni Ate Guy. Marami po kami, kaya lang sabi ko sa kanila, ngayon wala na si Ate Guy, gusto ko may pagpatuloy natin yung celebrate natin yung darating ang birthday niya ng May 21, darating yung anniversary na October, celebrate at aalalahanin namin yung araw ng April 16. Gusto kasi ni Ate Guy tuwing darating ang December, gusto niya kasi na magbigay ng kasiyahan sa mga kabataan, lalo ng mga street children, nagregalo siya ng mga laruan. Kaya ipagpapatuloy namin po yun. Hindi po kami dahil sa wala na si Ate Guy, magkakawatak-watak na kami. Doon po ang magiging ang paraan namin para magbuklod-buklod pa rin kami. Hindi po mawawala ang grupo ng mga fans club. Hindi man siya namin makakasama, nasa puso't isipan namin. Ramdam na ramdam ko po ang kalungkutan ninyo. Sobra po kasi wala po nung time na hospital siya, nung araw na yan hanggang sa 16, nung nawala siya hanggang Nandun sa po kayo? Naroon po kami. Kaya Nakakausap niyo po siya nung mga panahon na yun? Hindi na? bago siya napunta nung ospital, nakausap ko po siya. Ang palagi lang naman po niya sinasabi sa akin kapag magkasama kami na lalaban siya, na walang iwanan. Although yung nangyari po, alam naman po natin na
may nangyaring insidente sa kanya na ilang minuto rin siyang namatay. Time ng hospital siya na ikwento niya yung kay Kuya. Noon pa yun, diba? Ngayon, kala namin mapaglalabanan niya. Pero siguro mayroong dahilan si God na dapat na siguro. Masakit man tanggapin, pero kung alam naman namin di na siya mahirapan, wala naman namin. Mensahe po para sa mga lahat ng Noranian sa buong mundo. Ngayon, lahat ng mga Noranians, alam ko na hindi nila matanggap yung pagkawala ni Ate Guy. Sabi nga daw nila, kahit kami nasa ibang bansa, hindi namin nakikita. Iniisip pa rin namin na nandiyan pa rin siya. Pero mas masakit para sa amin kaming naririto sa Maynila na nakakasama namin siya. Sana kahit nawala na si Ate Guy, nabuo pa rin yung samahan natin. Hindi mabuwag. Hindi mabuwag. Tatandaan mo, Ate Guy, saan ka man ngayon, mahal na mahal kita. Sabi mo nga, walang iwanan. Kaya lang, sabi mo, lalaban ka eh. Kasi huling usapan namin, lalaban ako, mahal kong Pangulo. Ano po ang pinakapaboritong kanta ni Ate Guy? 3 good reason. Para bang sinabi niya na every time na wala ako, ikaw palaging nandiyan para sa akin. Marami ang paboritong kanta ni Ate Guy, pero yun ang pinaka tumatak sa akin. Sa inyo pong palagay, masaya po ba si Ate Guy? Si Ate Guy po kasi yung bang pag nakakasama mo, joker yan eh. Komedyante. Komedyante po yan. Yung pag nagkwento po yan, hindi mo ini-expect na isa siyang superstar, isang national artist na may mga words siya minsan na para bang hindi mo mai-imagine na masasabi niya kasi hindi kanya tinuturing na ibang tao. Tinuring niya kaming ako, pamilya. Kasi lalo-lalo na mahal niya yung nanay ko. Mahal na mahal niya yung nanay ko. Everyday yan. Palagi yung tinetext. Kamusta na si nanay? Huwag mong pababayaan. Mahal kong Pangulo. Tandaan mo, hindi ko man nakakausap si nanay. Lagi kayong nasa puso ko. Kaya, Ano sabi po ng nanay niyo ngayon? kasi si nanay po ngayon na magse-celebrate bukas ng kanyang birthday. Yung nalaman niya yun, kasi nung time dapat aalis ako, meron lang akong bibilin. Biglang nalaman ko, sabi ko, aalis lang ako. Pero hindi niya alam na pupunta ako ng ospital. Kaya yung time na nalaman niya, masaktan siya. Masakit pero kailangan tanggapin na dahil para maging maganda yung luwag sa puso mo ang pag-akit niya. Basta pero tandaan mo, Ate Guy, mahal na mahal ka namin. Mahal na mahal kita. Walang iwanan hanggang sa huli. Sabi ko nga sa kanya, hanggang kamatayan. Nakikiramin po. Eto na, ang mga talagang super panay ng ating nag-iisang superstar. Very sad, nakakalungkot. Parang bigla-bigla, diba? Siguro kung nabigyan pa siya, kahit 2 years mo lang, ang dami pa niyang magagawa. Siya nalulungkot siya. Nalulungkot ako sa pag-ano ni Ate Guy. Kasi bata pa lang ako Noranian. So paano yung wala na si Ate Guy? Ano gusto mong sabihin sa kanya? Kung narinig ka ni Ate Guy ngayon, ano gusto mong sabihin sa kanya? Nagpapasalamat ako sa kanya kasi binigyan niya kami na magagandang mga pelikula na maaalala namin hanggang sa amin. Ikaw, be? Speechless, sabi nga ni Rosana Roses, blank. Nakakalungkot, pero ilaban lang natin ito mga kapatid. Talagang ganun ang buhay. Malungkot, pero kailangan na. No more pain. Thank you very much sa inyo mga kapatid. Salamat! Hello po! Tagahanga po talaga kayo ng nag-isang superstar. Matagal na matagal. Matagal na po. Ano po ang mamimiss nyo kay Ate Guy? Yung magandang boses niya po, yung mga kanta niya. Nung nalaman nyo pong wala na si Ate Guy, ano po ang unang-una nyo Nalungkot po naramdaman? kami, nashock kami, bakit nawala siya ng biglaan. Ay, sayang. Kasi ang alam namin, okay na siya nung nawala siya ng boses. Anong gusto nyo sabihin sa mga kapwa Noranians nyo? Ipag-pray na lang po yung song ni Madam. Marami pong salamat. Salamat din po. Anong oras pa po kayo dito? Kanina pa po 5:30. Salamat po. Nakapila kayo dyan, hindi pa kayo pwedeng pumasok. Hindi pa daw kami po. Ito yung mga Noranians. Kaway naman kayo dyan mga Noranians. Ayan. Taga saan po kayo? Tarlac po. Galing pa po kayo ng Tarlac para lang... Oo. Ano po mamimiss nyo kay Ate Guy? Ay, yung mga magagandang boses niya, tsaka yung sine niya, o ganyan. Talagang fans niya ako mula pa noong 1969, tagagaling ko lang sa Tarlac, kasama ko yung apo. Tignan mo, galing pa silang Tarlac. Ano pong gusto nyo sabihin kay Ate Guy? Sana rest in peace po, Ate Guy. Naiiyak po kayo. Oo, nakakaiyak kasi nga, ang ganda-ganda. Wala na akong ginawa kundi patugtugin yung mga music niya kaninang umaga at saka kahapon. Salamat po. Okay, thank Ingat po kayo pag-uwi. Uwian, balikan din po kayo. Uwi din kayo mamaya. Mga Noranians. Kami galing kami Pangasinan. Ay, totoo. Oo. Ang nag-idolist talaga kinora yung nanay ko. Pero Noranian din ako kasi Bicolan ang nanay ko. Kaya mamimiss ko kinora. Nora, miss you. Kayo po, ano po gusto niyo sabihin kay Ate Guy kung narinig niya po tayo? Good luck na lang sa kanya kasi nalulungkot ako kasi gusto ko lahat ng mga palabasan, lahat ng pinapanood ko po. Kaya gusto ko siya makita ngayon.
Kayo po, taga saan po kayo? Taga South Sem po ako ngayon. Nakikipaglaban talaga ako sa mga Bilmania noon. Tapos noon, nagtitinda pa ako para makapanood lang ng pelikula niya. Ang huling pelikulang panood ko noon, Walang Himala. Ganun ako ka-solid na Rania nung araw. Hanggang ngayon. Kaya nung nagulat na nga lang ako, nabalitaan ko, nalaman ko na wala na po siya. Paalam, Mama Guy, marami pa yung nagawa sa industriya ng pelikulang Pilipino. At talagang karapat-dapat ko kayong maging national artist. Salamat po. Hello, Tita Celia! So, kamusta? Okay naman. Ano gusto mo sabihin sa mga Noranians kasi lahat sila yung nalulungkot talagang sobra. Yeah, of course, no, we were talagang left with shock and lingering. Talagang mabigat yung feeling, di ba? That our national artist is already gone. But what is important now is the voice coming from all the fans. Good words are echoing all over here. And that is important. That consoles us all, Noranians. Thank you. You know, the lingering pain is still here. But still, you know, but now at least she's in the hands of our Lord. Diba? She's no now more at pain. peace, no more pain. Kamusta? Patrabaho si Ate Guy. Wala akong masasabi kay Ate Guy pagkakasama mo magtrabaho kasi she knows her craft very well. Ikaw bilang co-actor, kailangan alam mo kung ano yung gagawin mo. Prepared ka because she certainly knows what she's doing. Actually, ang kailangan mong bantayan bilang co-actor, huwag kang mag-fan mode pagkasama mo siya. Mapa-fan mode ka kasi. Mapa-fan mode ka kasi may tendency, nakanganga ka lang, nakatingin sa kanya, tapos sasabihin mo napakagaling niyang artista. Ganun. Ano mamimiss mo kay Ate Guy? Actually, ang tagal ko na kasi hindi nakikita si Ate Guy. Huli kami nagkasama after Bulaklak sa City Jail. We did an episode of Magpakailanman na pareho kaming madre. Isa sa mga gusto ko kay Ate Guy kasi she's very maalalahanin. Alam mo yon, sobrang galang. So kahit bata ka, matanda ka, yung pamumupo niya, nandoon talaga. And pag may nakita siya, like mga fans niya, talagang lalapitan niya yan, kakausapin niya yan, because alam niya na ang buhay niya nagmula sa mga fans. The fans catapulted her to where she is now. Grabe ang pagmamahal niya sa fans. Ay, grabe. Hindi mo matatawaran yan talaga. Kaya yung nangyayari sa kanya ngayon dito, the way people are giving their last respects sa kanya, it is only really befitting a queen, befitting a national artist. And she most certainly deserves that title to be called a national artist because her body of work talagang emulates galing and she is truly a legend. Oh, hello, Miss Chanda. Siyempre, Kamusta andito po? Siyempre, andito kami. Hahandog ng mga balita, mga init na balita, mainit mga intriga, at siyempre, mainit na opinion. Ayun daw. Take five. Nawala na ang nag-iisang superstar. Sobrang, what a great loss. I'm here really as a fan. Sobrang fan ako ni Nora Honor. Marami kang pelikula nakasama siya. A few. Oo. The last one was Naglalayag, and then gumawa din kami ng teleserye with Mario de los Reyes. I'm thankful na I'm blessed that I belong to an era na somehow nag-cross ang paths namin. Otherwise, hindi ko ma-experience yung the greatness of Nora Honor and the humility of Nora Honor na hindi ko malaman kung paano mapagsasama yung dalawa. When you're so great, yung iba kasi when they're so great, it's hard to be humble. Pero siya effortless. Combined, di ba? Ano yung mamimiss mo kay Miss Nora Honor? Yung humility niya talaga. Pero parang when she's beside you, sobrang totoong tao lang niya. Now when you see her on screen, with those liquid eyes, ang galing-galing niya in every performance. It's always a great event. Pero pag tinignan mo siya, parang, siya ba to? Siya ba to? Sobrang ibang-iba yung katabi mo, ibang-iba yung the greatness, the bright, those eyes na parang nakakalunod. Saka Miss Chanda, nakita mo, ang daming nagmamahal sa kanya. Sobra din siyang nagmahal. Ang laki ng puso niya, especially dun sa mga especially yung mga kasama namin in the industry na, sabi nga, walang maliit na tao in the industry. Kumbaga, yung mga taong hindi ganun kalaki ang sweldo. Yun yung sinasabi namin maliit. But there's no one na maliit sa industriya. Sa palagay mo, Miss Chanda, may susunod pa bang superstar? O nag-iisa lang talaga ang superstar? Isa lang talaga. Wala nang papantay. Anong hindi mo makakalimutan? Isa mga kwentuhan niyo ng superstar na tumanim talaga sa puso at isipan mo. Meron ako mga experiences sa kanya, but I know she would like to prefer that it's private. Pero ikukwento ko lang sa yung first meeting namin decades ago. Sabi niya, unang pelikula magkasama kami sa
sabi niya. Nung nag-guest ka sa akin sa Superstar, sabi niya, kasi napapanood niya ako. When I entered show business kasi, lagi ako nag-i-English. Kasi I come from Cebu. Ka-Inglesera ka talaga, kahit sa pelikula mo, mas marami kang Ingleserang moments. Also, because galing ako na Cebu. Nahihirapan ka magtagalog. Nahihirapan ako magtagalog. Nung in-introduce daw kami, sabi niya, habang palapit daw ako, sabi niya, sana wag niya akong Englishin. Sabi ko, grabe ka. Isasagot ko dito pag in-English ako, hindi ko alam kung ano isasagot ko. Sabang ako naman talagang fan na fan since before. More now than ever before. Kasi lalo na binabalik-balikan namin yung mga... Pinanood ko na naman ng Himala last December. Kasi syempre nanood ako ng musical na Himala. We watched that pala together. Yung musical na Himala, yung sa stage. Ricky, ako at saka. Maraming salamat, Miss Shanda. Alam mo, pinunonood lang kita dati. Ngayon, ini-interview na kita. Maraming salamat po. Salamat po kay Ate Guy sa magandang alaala na naiwan sa atin lahat at sa kanyang sobrang kabaitan sa mga fans niya. And natutunan ko sa kanya na unahan mo yung fans mo, huwag sila pabayaan. Kung pinabayaan mo yung mga fans mo, hindi ka karapat dapat tawagan sa superstar. Tanggap mo na. O kailangang magpatatag tayo, kailangan nakasalunod natin para kay Ate Guy, para nakikita niya tayo sa heaven na... Oo, mas masaya siya pag masaya ka. Opo, naramdaman ko naman yung feeling niya. Pero ang hirap, di ba? Ikaw talaga yung hindi umalis sa tabi niya. Opo, Simula noon hanggang ngayon nandyan ka. Sobra. Kailan yan? Ginusto ko naman yan at hindi ako magsisisi na kung pwede, gagawin ko ulit. I would do it all over again. Maybe this time. So ano na ang plano mo sa buhay mo after ito? Wala na si Ate Guy. We'll just wait a few days or however it takes long. There's always a tomorrows. We'll find out what God has planned for us. I'm sure may maganda kapalit pa sa atin. Opo, nanditiwala naman tayo sa Diyos. Trusting God. God is good all the time. Amen. Opo. Salamat. Thank you po. Thank you po. Appreciate it. Be strong. Okay po. Thank you po. Thank you. I appreciate it very much po. Salamat. Ate Gay, ano masasabi mo? Wala na si Noro Honor. Ikaw ang unang-una kong naalala nung sinabi na matay na si Noro Honor. Anong gusto mo sabihin sa mga Noranians, Ate Gay? Andiyan pa rin si Nora Honor, hindi mawawala yun. Hanggat nabubuhay tayong mga Noranyan, andiyan pa rin sila. Isang himala naman, Ate Gay. May himala! At syempre, Siyempre yung naging idolo sa ng nanay ko. So, siyempre damay na rin ako dyan kasi napapaking lagi yung music niya, di ba? So, grabe, isang malaking kawalan no, sa industriya. Lord! Nakakalungkot. Alam mo yun, ang dami nagmamahal kay Noro. Magandang hapon po sa inyo. Maraming salamat Ate Guy sa 3 dekada kong bitbit ang pangalang Miss Nora Honor. Walang pagkakaroon. Dahil sa kanya, nahilig ko po ang buong mundo. Thank you. So, itong nawinig to, dito po ako na-discover, kaya po ako naging isang comedian. Salamat sa mga Noranian. Thank you sa inyo. Salamat po ng mga impersonators ni Nora Honor. Ako na lang yata ang buhay. Ay, hindi dyan si Terry Honor. Si Bona, andyan pa rin po. Para po sa inyo. Sino ang bahala? Sino ang
Okay. Thank you very much. At siyempre, hindi makukumpleto itong gabi na to na hindi natin tatawagin ang pamilya ni Ate Guy, ang kanyang mga anak. May we call on Ian, Lolo, Batet, Kenneth, and Kiko. Magandang gabi po sa inyo lahat. Salamat mula sa aming puso ang magkakapatid. Kaming 5, kami na lang po ang matitira. Alam niyo po, mami ko, nag-iisa na lang siya. So ngayon, kami na lang. Ang buong buhay po ng mami ko, inalay po niya sa inyong lahat. Shinare po niya sa inyo. Kung tutuusin na, mas nakasama niyo po ang mami ko kaysa sa amin. Mas marami pong oras na naalay ang mami ko sa inyo kaysa sa amin. Pero tanggap po namin yung magkakapatid. Tanggap po namin na mahal niya kayong lahat. Lagi po niya kayong unahin dahil alam po niya, hindi dahil sa inyo, wala rin siya. Klaro po yun sa amin. Kung tutuusin nga po, itong mga natitirang araw, ito lang ang pagkakataon na masasolo natin siya magkakapatid. Inuksan po niya ang pinto niya sa lahat. Sa lahat po sa inyo. Hindi ko po sasabihin ibang tao kayo. Dahil si Mami at tuloy niya po sa inyo lahat, pamilya. Kung ano man po ang ipinakitang kabaitan ng mami ko, paggalang, pagmamahal sa kapwa, yun po ang itinuro niya sa ating magkakapatid. Sana po manatili ang alaala ng aking ina sa inyo habang buhay. Salamat po sa pagpapulong niyo sa aking ina, sa aming ina. And maraming salamat po sa pagmamahal na ipinaparamdam niyo sa aming magkakapatid, lalo na ngayong mga araw na ito. Kasi sa inyo din po kami kumukuha ng lakas. Kaming magkakapatid will forever be one because of our mom. Salamat po sa lahat ng suporta niyo. Kagaya po ng nabanggit ko kanina, inaayos po ang kanyang bibig para sa Martes. I-anunsyo po ito ng NCCA, pakiatabayanan na lang po kung anong oras, kung saan, kung paano po kayo pwede po participate po. Para lahat po tayo, pwede po natin ihatid sama-sama si Mami sa huling hantungan. Maraming salamat po ang gabi. Pasensya na po kayo dahil sabi ko kanina, may mga kailangan din po kami i-accommodate na ibang guests. So, ipapaalam na po kami sa inyo. Thank you very much. Please keep on praying for Mommy and her family. Thank you. So ayan na nga mga kachika, sobrang dami na nakikirami at gustong makinamay. May oras sa mga fans, may oras sa mga artista, may oras sa mga pamilya. Ganon para lahat ma-accommodate ng pamilya, lahat ng gustong makiramay sa nag-iisang superstar. So with that mga kachika, narinig na po natin ang mga sentimiento at ang mga pag-alala nila nagmamahal sa superstar. Nakakalungkot isipin pero no more pain Ate Guy. Maraming salamat sa nag-iisang superstar, Miss Nora Honor, the national artist. So with that mga kachika sa aking vlog, dead ba ang nega, dead ba ang bash dahil ang buhay ay chika lang gano'n. Dead ba ang nega, dead ba ang bash dito sa Vlogs? Buhay ay walang stress, chika lang, kwento tawanan kay Romel Chika, good vibes ang tahanan. Gano'n.